Okay, good morning uli. So ito din, isi-share ko sa inyo ang panayam ni Ted Filon kay Attorney Shell Jokno. Although, itong ito si Shell Jokno, alam mo naman natin na sa kamara ito. So, baka sabihin nyo, expected na ito magiging pananaw niya. So, sinabi ko naman din sa inyo na sa kamara nga siya. So, at yung pananaw na to, ay hindi naman to naiba sa mga pananaw ng mga lawyers, no, na hindi sa Senado, mga lawyers sa ibang mga nagbablog na-interview din sa iba't ibang platform ng ating yung mga leading channels, no. So i-share ko sa inyo. Yan, ano po, yun ang kanya po sinasabi dito. Pero yung nga, natalo ho sila dito sa kanilang argumento sa pamamagitan po ng 18 votes. 18 votes po ang pabor, no? Dito po sa motion na ito ni Cayetano at 5 lamang silang kumontra. Ang tanong lang po namin ngayon, Attorney Shell, kung pinasasagot ngayon ng Kamara ng Senado na sa katanungan na, kayo ba'y sumunod sa batas dyan? Tama ba ang inyong ginawang proseso para sa paghahain ng articles of impeachment na ito? Kapag ho ba ngayon sumagot definitely ang Kamara at sabihin na, ay, oo naman, oo, sumunod kami dyan. Yun ho bang sagot na yun ng Kamara kapag hindi nagustuhan ng majority, pagbobotohan na naman nila na tanggapin natin ito, hindi? Wala naman na talagay dun sa naging resolution na gano'n. Basta pinas-certify lang naman nila sa House of Representatives. And given the fact na dalawang separate branches of the Legislative Department ang House at ang Senate, kailangan igagalang nila kung ano man ang maging sagot ng... So itong sagot ni Attorney Shell Jokno, no? So it gives us an idea na ang pananaw talaga ng mga paano i-interpret ang batas ay hindi kagagawa ng sarili mong yung imagination mo na you go beyond, no? So it should be within, or kung ano lang yung sa batas, doon lang yung i-exercise mo yung karapatan mo. So, base sa mga jurisprudence. So, pag sinabi natin, pagkaintindi ko sa jurisprudence, wala sa konstitusyon, hindi malinaw sa konstitusyon, pero may desisyon sa Supreme Court. So, yun yung magiging dagdag na magiging batas, no? So, yun yung mga jurisprudence na nagiging lito, hindi malinaw sa konstitusyon, kaya dinagdagan ng supreme interpretation by the Supreme Court. Lower house. Opo, ang sabi din kasi po kagabi ni Senator Coco na dapat pupunta naman sa atin dito bukas ang mga taga-house para nga basahin yung articles of impeachment at tanongin na natin sila dito habang sila ay present. Tama ho ba yun? Yun na nga yung isang issue na nakakapagtaka para sa akin, Ted. Kasi yung unang motion pa lang na pinayad ni Senator De La Rosa, ang pumasok agad sa isip ko, pwede pa mag-file ng motion ang isang judge. Kasi nag-wrap up na yung tanong na yan, no, sa Senado na isa sa mga pro-impeachment na hindi kailangan isauli kasi pwede namang sa trial na. At saka yung question should not be coming from the judge. It should be coming from the defense. Okay? So, itong tanong ngayon sagot ni Shell Jokno, wala naman sa Constitution nga yan daw na, tinanong niya na pwede palang magtanong ang senador sitting as impeachment judge na siya magtanong kasi hindi na hindi legislative yung posisyon nila. They are now convened as a trial court. So the questions na ni-raise ni Senador De La Rosa, tama ba yun na ang judge ang mag-question? Di ba dapat ang kinestyon kasi yung legality doon sa
sinend ng Kongreso na ang sabi ay they are just equal legislative branch. Okay? So kung ibalik mo, parang hindi mo parang pinahimasukan mo na yung part nila na ang pananaw, ang Senado ay mag-trial at i-judge according to kung ano na yung sinabi ng prosecution, paano dinipinsa ng doon ka mag-judge. Hindi mo sila pinapasagot, i-question mo na. Yun ang mga tanong natin, Hindi na po sila Senate as a lawmaking body. Sila ay umupo bilang impeachment court. Sa court, ang pwede mag-file ng mga ganyan na motion ay yung mga parties. Either yung defendant o yung plaintiff. At dapat siyempre bibigyan ng pagkakataon ang parehong panig na magbigay ng kanilang argumento sa korte. Doon ako nagtataka na hindi naman nangyari yon, hindi man lang nila pinatawag o pinakomment ang either ang prosecution o ang side ng defense. Kaya anong rules ang sinusunod ng Senate pagdating dito sa issue nito?